Patay sa pamamaril ang isang barangay kagawad sa Quiapo, Maynila. Politika ang tinitinang motibo matapos matukoy na isang dating kagawad ang posibleng mastermind sa krimen. Balitang hati ni Jomar Apresto. Tila normal na gabi lang ito habang naglalakad si Kagawad Stella Skylim kasama ang kanyang 11 taong gulang na anak sa barangay 393 sa Quiapo, Maynila nitong Martes. Pero isang riding in tandem pala ang nakabuntot sa mag-ina. Maya-maya, 2 beses pinaputukan ng gunman si Kagawad Stella. Dead on the spot ang biktima habang tumakbo naman ang kanyang anak. Ang itinuturong utak sa krimen, isa raw dating barangay kagawad. Sa backtracking ng pulisya, nakita umano siya nakausap ang riding in tandem 10 minuto bago mangyari ang krimen. Nung nalaman niya nalaman ng mga investigador natin na nakita siya nakausap ng mga suspect natin, agad siyang pumunta rito sa homicide section na nagpapaliwanag. Isang testigo umano ang lumutang sa mga pulis at itinuro ang suspect. Doon na siya inaresto ng mga otoridad. Ang tinitignang motibo sa krimen, politika. The motive behind the killing is he is assuming na siya ang papalit kung sakaling namatay itong ating kagawad. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang suspect. Isang confidential informant naman ang nagturo sa posibleng pinagtataguan ng riding in tandem. Nung inakyat natin ang bahay, hindi na natin abutan yung suspect pero na-recover natin yung motorsiklo na ginamit at saka yung mga helmet na ginamit nung rider at saka nung gunman. Sa ngayon ay tukoy na raw ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng gunman. Patuloy ang follow-up operation para madakip ang gunman at ang katandem niya. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep, beep, beep sa mga motorista. Tapos na po ang mga rollback. Namumurong magtaas presyo na ang mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa estimate po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, tataas po ng 65 hanggang 90 centavos kada litro ang presyo ng gasolina. Mas malaki po ang inaasahang price hike sa diesel at kerosene, pareho pong nasa 95 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos ang kada litro. Kabilang po sa dahilan ng taas presyo ang lumalalang gulo sa Middle East na nakakaapekto sa produksyon ng petrolyo. Yan ang unang oil price hike kasunod ng 3 linggong rollback sa gasolina at 5 linggo naman sa diesel at kerosene. Ilang pasahero ang nahirapang mag-commute ngayong Biyernes ng umaga dahil sa Day 3 ng Tigil Pasada ng Grupong Manibela. At may ulat on the spot si Christian Manyo ng Super Radio DZBB. Christian? Rafi, tuloy ang laban para sa hanap buhay. Yan ang mensahe ng Grupong Manibela sa pagpapatuloy ng kanilang transport strike kaugnay pa rin ng pagpapatupad ng Public Transport Modernization Program at ang pagbasura ng pamahalaan sa resolusyon ng Senado na pansamantalang suspindihin ang programa. Sa Parañaque kaninang umaga, ayon sa Manibela, 100 sa kanilang miyembro ang hindi bibiyahe ngayong araw dahilan para bagyang maging pahirapan ang pagsakay ng mga commuter. Ayon pa sa Manibela, nagpapatuloy ang strike sa iba't ibang araw hanggat di sila pinakikinggan ng pamahalaan. Sa listahan mula sa Grupong Manibela, bukod sa Parañaque ay may transport strike din sa Muñoz Market, Pasig Palengke, Novaliches Gulod, Alabang Star Mall Terminal, Bagong Silang Almar Sabarte, Las Piñas Quirino Highway, Philcoa Commonwealth, Monumento Circle, Punta Santa Ana, Dasmariñas Cavite at Agono Highway. Sa Santa Ana, Maynila naman, kaninang umaga, pahirapan ang biyahe ng ilang pasahero patungo ng Quiapo at Divisoria. Punsot ito ng tigil pasada ng mga tsuper na kasapi ng Manibela na hindi rin bumiyahe para sumama sa pagkilos sa isang gasolinahan sa Punta Santa Ana. Ayon sa ilang pasahero, bagamat may bumabiyahe na jeep, iilan lamang ang mga ito habang halos wala naman dumadaan na modern jeepney. Dahil dito, ilan ang apektadong pasahero ay sumakay na lamang sa biyaheng Kalentong para maghanap ng biyaheng patungo ng Quiapo at Divisoria. Sa Caruncho Avenue naman sa Pasig, mahigit 10 drivers sa rutang Pasig-Palengke hanggang Quiapo ang lumahok sa protesta. Bitbit ang kanilang mga banner na nakalagay ang mga katagang No to Jeepney Phase Out. Sa pag-iikot ng Super Radio DZBB, normal pa ang sitwasyon sa Pasig City.
Mayroon kasing libreng sakay para umalalay sa mga pasaherong mahihirapang makasakay. Ayon sa Manibela, dapat muling pag-aralan ang PUV modernization na itinutulak ng LTFRB at DOTR dahil wala pa naman itong katiyakan na may totoong tulong para mapaunlad ang ekonomiya at mapabuti ang kabuhayan ng mga maliliit na tsuper sa bansa. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na minority lamang o nasa 20% lamang ang tutol sa modernization, habang sinabi rin ng DOTR noon na may subsidiya naman para sa pagbili ng mga bagong jeepney. Rafi? Maraming salamat, Christian Manyo ng Super Radio DZBB. Balik normal na ang operasyon ng LRT Line 2 matapos pansamantalang limitahan ang ruta nito kaninang umaga. Ayon sa Light Rail Transit Authority, 2 oras na antala ang operasyon ng LRT 2 mula Puresa Station hanggang Recto Station sa Maynila. Dahil yan sa isang lalaking umakyat sa viaduct o pundasyon ng riles sa pagitan ng Puresa at Ligarda Stations. Bandang alas 7 ng umaga nang masagip ang lalaki sa tulong ng LGU at ng BFP. Inaalam pa kung paano nakaakyat doon ang lalaki. Naglabas ng mga video at larawan ang Philippine Coast Guard para ipakitang magkatuwang umano ang China Coast Guard at Chinese Maritime Militia na nakaangkla sa Sabina o Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Sabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, hindi man lang ininspeksyon ng CCG ang militia vessels. Sa halip, nakihalubilo sila sa crew ng militia vessels at nagsalo-salo pa. Malinaw rin daw na walang ginawang formal na boarding procedure para questionin ang pananatili ng militia vessel sa may Escoda Shoal kahit hindi naman nangingisda. Indikasyon raw ito na kinikilala ng CCG bilang katuwang ang Chinese Maritime Militia sa panghihimasok sa exclusive economic zones ng iba't ibang bansa sa South China Sea, kabilang na ang Pilipinas. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng Chinese Embassy kaugnay niyan. Arestado ang isang Vietnamese dahil sa pagsasagawa umano ng hindi lisensyadong Botox procedure sa kanyang improvised clinic sa Parañaque. Balitang hatid ni John Consulta. Pagpasok sa unit na ito sa 21st floor ng isang condo unit sa Parañaque. We are from the National Bureau of Investigation, Design and Entrapment Operation. Huli sa akto habang may inaasikasong pasyente ang 29 anyos na babaeng Vietnamese national. Tumambad sa mga ahente ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang mga kama at improvised clinic sa condo unit. Natuklasan natin na itong subject natin gumagawa nga talaga nitong Botox procedure for a fee of 5,000 pesos. Na-check natin na itong subject natin wala siyang lisensya to practice medicine here in the Philippines. Ang Botox ay isang neurotoxin na pansamantalang pumipigil sa paggalaw ng mga muscle. Ginagamit ito sa ilang cosmetic procedure para makabawas ng mga kulubot at iba pang linya sa mukha. Nag-ugat ang operasyon sa reklamo ng ilang pasyente na nagkaroon ng komplikasyon ang kanilang Botox procedure. Nadiskubre pa ng NBI na labas-masok ng bansa ang dayuhan bilang turista, pero yun pala ay nagbo-Botox pala. The NBI is saying that you have operated on some patients without the necessary licenses here in the Philippines. Is it true? I have no comment. Final po natin na kaso is illegal practice of medicine. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasunog naman ang isang lechonan sa Birac, Catanduanes gabi nitong Biyerkules nang sumiklab ang apoy. Ayon sa isang empleyado, posibleng may naiwang baga na pinagbulan ng apoy. Agad naman daw naapula ang sunog kaya hindi na kumalat sa mga katabing bahay. Walang nasaktan sa insidente habang patuloy ang investigasyon. Mga kapuso, nagka-landslide sa isang national road sa Barangay Awayan sa Aguinaldo, Ifugao. Pansamantala nang hindi nadadaanan ang kalsada kasunod po ng landslide kahapon. Ipinagpapatuloy na ngayon ang clearing operation. Gumuho ang lupa kasunod po ng malakas na thunderstorm at ngayon pong araw posible mo ring maranasan yan. Hindi lamang po sa Ifugao kundi maging sa iba pang bahagi ng bansa. Kasama na po ang Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Ganyan din po ang aasahang panahon sa weekend. Maalinsangan sa umaga hanggang tanghali habang posible ang ulan sa hapon at gabi. Ulang dulot ng hanging habagat naman ang aasahan sa Batanes at Babuyan Islands ayon sa Pag-asa.
Hulikam sa Caloocan ng pananaksak ng isang lalaki sa live-in partner niya. Nasawi po ang biktima. Balita hatid ni Bea Pinlac. Kitang nagsa-cellphone ang babaeng ito sa labas ng isang restaurant sa Bagong Baryo, Caloocan. Lumapit ang isang lalaki sa kanya at bigla siyang inundayan ng saksak sa tagiliran. Sinubukan pang tumayo ng biktima pero binalikan pa siya ng lalaki at pinagsasaksak ulit. May ilang dumaan at nakakita sa babae pero hindi siya tinulungan. May ilang lalaki naman na tila humabol sa nanaksak. Ilang sandali pa rumisponde ang mga opisyal ng barangay. Inassist namin, pinulsuhan ko siya, then pagpulso ko kasi wala na akong Then may dumaan na nurse, sabi niya, nung pagpulso niya, meron pa daw. So ang ginawa namin, agad-agad namin siya pinadala sa MCU. Sabi nung DOA na daw siya. Kumaripas naman ang takbo ang suspect at nagawa pa raw itapon sa kalsada ang kutsilyong ginamit sa krimen. Magkahalong galit at dalamhati ang nararamdaman ng ina ng biktimang si Angeline sa brutal na sinapit ng kanyang anak. Yung napanood ko yung video kung paano siya pinagsasaksak na parang hayop. Hindi ko makaya. Totoo lang. Hindi siya naawa, binalikan pa niya, tapos sinaksak niya pa ulit. Ayon sa ina ni Angeline, magdadalawang buwan pa lang daw nang mag-live-in ang anak niya at ang suspect. Maaaring selos daw ang posibleng ugat ng krimen. Nitong Sabado lang, nagsabi raw sa kanya si Angeline na uuwi na siya sa kanilang bahay dahil makikipaghiwalay na siya sa kanyang kinakasama. Tumawag siya, umiiyak na nga. Doon na ako nagpanik, sabi ko ano nangyari. Sabi niya, kinulong ako nung na yun, sabi niya gano'n. Ayon sa barangay na magitan sila noon at pinakalma ang pag-aaway ng mag-live-in partner. Pero kinuha umano ng suspect ang wallet at cellphone ni Angeline. Yung gabi rin na yon, bumalik si Angeline sa bahay ng kanyang magulang matapos ipablotter ang lalaki. Sinubukan pa rin daw nilang kausapin ng maayos ang lalaki para sana masole ang kinuha nitong mga gamit ni Angeline. At nitong Miyerkules, hindi ko alam na may usapan sila magkikita pala nung lalaki yun. Sabi ko, bakit nandiyan ka na naman? Sabi ko gano'n, gusto mo ng gulo. Ayun kagad yung ko sa kanya. Ayaw mo talaga ng tahimik. Tapos tinatawagan ko, hindi na sumasagot. Kalaunan nabalitaan na lang daw niya ang karumal-dumal na sinapit ng kanyang anak. Patuloy ang manhunt operation ng Caloocan Police para madakip ang suspect. Sa pangyayaring ito, naglabasan sa social media ang mga post na umano'y sunod-sunod na insidente ng pananaksak sa lugar. Pero pinabulaanan ito ni Caloocan City Mayor Along Malapitan dahil aniya isolated case lang ito at walang serial killings sa lungsod. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinampahan ng reklamong double murder ang mga suspect sa pagpatay sa beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at sa kasintahan niyang Israeli na si Yitzhak Cohen. 5 ang inireklamo ng pamilya ni Lopez at ng PNP-CIDG sa Department of Justice. 4 sa kanila ay nasa kustudiya ng PNP, kabilang po ang 2 pulis na tinanggal sa serbisyo. Isa sa mga naghain ng salaysay, si alias Junjun, ang key witness na nagturo sa quarry site sa Kapas, Tarlac, kung saan ibinaon ang mga bangkay ni Lopez at Cohen. Ayon sa CIDG, ugat ng krimen ang tangkang pagbawi ng isa sa mga inireklamong dating pulis sa lupang isinanla niya sa mga biktima. Nakatakdang dumating sa bansa ang nasa 2,000 doses ng bakuna kontra African Swine Fever ngayong pong araw. At sa susunod na linggo, magsisimula na po ang vaccination kontra sa ASF. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Para masugpo na ang pagkalat ng ASF, sisimulan na ang vaccination program sa Martes. Libre ang bakuna, voluntary ito, kaya hindi pipilitin ang mga magbababoy na ipabakuna ang kanilang mga baboy. I-lay down namin yung rules of engagement. Hindi pwedeng, ito, bakunahan namin. No, we have to get the blood. Ang kakausapin muna namin yung mga technical people sa Batangas. Hindi kagad babakunahan yun. Again, we have to be very careful. Una, ituturok lang ang gamot sa mga baboy na walang sakit. Hindi ito pwedeng iturok sa mga breeder o mga paanaking inahin. Kailangan ding i-monitor every 30 to 60 days kung ano ang reaksyon ng mga baboy sa bakuna. Pag nakita namin na nag-positive,
hindi po natin babakunahan dahil naunahan na po tayo ng sakit. At hindi po i-epekto itong gamot na to kapag meron pong nasa loob na sakit ng baboy. Ayon sa DA, 600,000 doses ng vaccine ang inaasahang darating sa bansa. It's not that alarming because the vaccine is on the way. So hopefully makontain natin to. But of course, it will not be easy, no? But we will do our best. Dadagdagan naman ng mga inspection sites para maiwasang mahawa sa ASF ang ibang mga lugar. Itong inspection site dito sa Malanday, Valenzuela, ang huling control point dito sa Metro Manila bago maaaring maibiyahe sa mga kalapit na probinsya ng Bulacan, Pampanga, Tarlac ang mga baboy kung saan may nagaganap na malawakang repopulation ngayon. Sa checkpoint sa Tandang Sora, Quezon City, 6 na pong baboy mula sa Sariaya, Quezon na dadalhin sana sa Caloocan ang nakumpiska dahil sa mga peking dokumento. Wala rin itong shipping permit mula sa BAI. Bernadette Reyes, nababalita para sa GMA Integrated News. Bagong-bagong balita. Inabsuelto ng Sandigan Bayan si dating PNP Chief Jesus Versosa sa kasong graft. Kaugnay ito ng maanumalya umanong 34.6 million peso helicopter deal ng PNP noong 2009. Dahil dyan, pinabawi na ng anti-graft court ang hold departure order laban kay Versosa. Ibinilik na rin ang 30,000 pesos na piyansang ibinayad ni Versosa noong 2013. Naging kontrobersyal ang pagbili ng 3 helicopter noong 2009 dahil idineklarang bago ang mga ito. Pero nalaman kalaunan na isa lang ang brand new at ang 2 pang helicopter ay dati palang pagmamayari ni Noy First Gentleman Jose Miguel Arroyo. Nagprotesta ang ilang miyembro ng Alliance of Concerned Teachers sa harap ng Department of Education para ipanawagang ibasura ang matatag curriculum. Pagkatapos ng kanilang klase kahapon, nagprotesta po ang nasa 100 guro at teaching staff. Sabi nila, pabigat lang sa kanila ang matatag curriculum. Dati raw kasi 4 hanggang 6 na klase lang kada araw ang kanilang tinuturuan. Ngayon daw ay 7 hanggang 8 na. Inilunsad ng DepEd noong nakaraang taon ang matatag curriculum na bukod po sa basic education ay nagtuturo rin ng values at life skills. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang pahayag ng DepEd kaugnay sa protesta. Sa mga planong magbakasyon dyan, may long weekend po sa susunod na linggo. Mula sa orihinal na petsa sa Miyerkules, August 21, iniurong ng Malacanang ang Ninoy Aquino Day sa Biyernes, August 23. Base sa Proclamation No. 665, layo niya na magka-long weekend para maisulong ang domestic tourism. Sakto dahil holiday rin sa August 26 na National Heroes Day, Lunes po yan. Paalala naman ng DOLE, dapat sundin ng mga employer ang tamang holiday pay para sa mga manggagawa. Arestado sa Antipolo, Rizal ang isang lalaking nahaharap sa 2 kasong pagpatay na ipapaubaya na lang daw niya sa korte. Naging daan para siya'y mahuli ang pagkuha niya ng police clearance para sa trabaho. Balitang hatid ni EJ Gomez. May warrant of arrest kayo sa kasong murder. Kukuha lang sana ng police clearance sa Antipolo Component City Police Station nitong Miyerkules ang 50 anyos na lalaking ito para makapag-apply ng trabaho bilang construction worker. Pero ang kanyang pagbisita sa pulisya, nauwi sa kanyang pagkakaaresto. May arrest warrant pala kasi siya sa kasong murder. Habang kumuha siya ng National Police Clearance, ay nag-hit yung kanyang pangalan. So may kaso pala siyang murder. Shooting incident yun. Nangyari ito noong 2020 sa San Jose del Monte, Bulacan. Kung saan yung biktima niya ay isang lalaki, 57 years old. Ayon sa pulisya, inilabas ng Regional Trial Court ng Malolos ang warrant sa murder case noong 2021. Bukod pa sa kasong murder, base sa pagsaliksik natin, nakita rin natin na meron din siyang existing na kaso na homicide case. Ang naging biktima niya rito yung dati niyang kalibin, kung saan ito ay napatay niya sa San Jose del Monte, Bulacan. Nagtago umano ang sospek sa isang kaanak sa Barangay San Roque, Antipolo City. Pero sabi ng sospek, ay hindi po ako nagtago. Kumukuha ko ng police clearance at naantay ko. At pagdating ng release, akala ko release na. Hindi pala, yun lang ako ang sospek, pero wala po akong alam. Giit niya, pinagbibintangan lang daw siya ng kaanak ng nasawi niyang live-in partner. Nakadetine ang suspect sa custodial facility ng Antipolo Component City Police Station.
Ang masasabi ko lang doon, bahala nang gumawa ng kaso sa akin doon. Kung matunayan nila na ako, tanggapin ko. Handa mo na akong pakulong EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Idilagak sa La Loma Cemetery sa Quezon City ang mga abo ng ilang napatay noong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Bago yan, nag-alay po ng misa para sa kanila sa pangunguna ni Father Flavie Villanueva, founder ng program Paghilom, na tumutulong sa mga naulila ng mga biktima ng extrajudicial killings. Patuloy namang nananawagan ng hustisya ang mga kaanak ng mga biktima ng EJK. Ayon kay Father Villanueva, makatutulong ang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs para magkaroon daw ng closure ang mga pamilya ng EJK victims. It's time for the latest mga mare at pare. From Binibining Clay at Ginoong Fidel ng Maria Clara at Ibarra, kilig pa rin ang hatid sa fans ng Barda o ng Barbie Fortesa at David Licauco ng Pulang Araw. You work here? No. May I ask, what is your name? Hiroshi. After 10 years, reunited ang childhood friends na si Adelina de la Cruz, played by Barbie, at si Hiroshi, played by David, sa latest episode ng Kapuso family drama na Pulang Araw. Nagkausap sila sa labas ng negosyo ng pamilya ni Hiroshi. Hindi makapaniwala si Adelina na si Hiroshi na ang kaharap niya. Ang ibang exciting scenes ni Adelina at Hiroshi, abangan sa Pulang Araw gabi-gabi pagkatapos ng 24 oras sa GMA. Para po sa mga customer ng Meralco na kaka-anunsyo lamang ng taas singil ngayong pong buwan, may inaasahan na ring pagtaas sa inyong electric bill simula po sa Oktubre at sa susunod pang 11 buwan. Kasunod po yan ang pagpayag ng Energy Regulatory Commission na singilin ng Meralco ang dagdag presyo sa mga kuryenteng kanilang kinukuha mula po sa dalawang gas plant. Ayon sa ERC, tinatayang aabot ang dagdag singil ng 32 hanggang 33 centavos kada kilowatt hour. Katumbas po yan ng 66 pesos na dagdag para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Nitong Martes lamang nang i-anunsyo ng Meralco ang mahigit 3 centavos kada kilowatt hour na taas singil ngayong buwan. Sa gitna ng naitatalang African swine fever sa ilang lugar sa bansa, alamin natin ang epekto nito sa supply at bentahan ng karneng baboy. Kausapin natin si Pork Producers Federation of the Philippines National Chairman at AGA Party List Representative Nicanor Briones. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ay, magandang umaga, Rapi at Connie. Magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay. Opo. Sa inyo pong monitoring, kumusta yung presyuhan at supply ng mga karneng baboy sa mga pamilihan gaya po dito sa Metro Manila? Sa ngayon, dahil nga dito sa epekto ng ASF, dito sa lalawigan ng Batangas at mga kalapit probinsya, ay bumaba siyempre yung ating farm gate price from 220 pesos, naging 170 pesos na lang per kilo live. So, ibig sabihin yan, dapat ang presyo ng ating karning baboy sa palengke ay nasa 290, laman kasim, 290, 300. At yun naman liempo, mga 330 to 350. Pero ang mas mataas dyan ang tumatakbong presyo sa Metro Manila. So, dapat i-check yan ng NEDA. Opo. Maglagay sila ng suggested retail price para malaman ang pimili. Paparating na raw po yung mga bakuna. Kung epektibo po ito, mga anong month po kaya natin mararamdaman yung epekto nito? Darating itong Sunday, so may bakuna yan next week. Pero napakaliit ng bilang, 10,000 doses lang. Kahit na yung 600,000 doses na sinasabing may pondo na, maliit. 10% lang ang mababakunahang backyard niyan. So, yung epekto sa ating baboy, medyo maliit at hindi rin ganun kalaki ang ano niya. Kailangan magkaroon talaga ng pondo, may rollout na ma-approvean yung commercial use
at magpondo ng mga 3.6 billion pesos para sa bakuna ng mga backyard racers. Yung 6 milyon na alaga ng backyard racers. So hanggat hindi po dumarating yung bulto ng bakuna, tataas pa po kaya yung presyo ng baboy? Ano po yung dapat i-expect ng ating mga consumer? Dahil maraming 22 provinces ang tinataan, 11 regions, mga 64 towns and 250 barangays. So, siyempre, mababawasan ang supply ng baboy. Dadating ang bear months. So, mas malakas naman ang demand. So, ina-expect natin na pagdating ng mga October, tataas ang presyo ng karning baboy hanggang holidays. Ano pong pwedeng gawin ng pamahalaan para maampat ito? Simple lang, matagal na natin sinasabi. Una, maganda yung sinabi ni Secretary Kiko Laurel, magbabayad sila ng 4,000 sa piglet, 8,000 sa malaking baboy at 12,000 sa inahin bulugan. Dapat gawin ka agad yan. Basta tinama at binaon yung baboy, bayaran. Pero maliit yung pondo, 150 million. Ang kailangan dyan, at least mag-budget ng 5% man lang ng populasyon. Kasi nung 22% ang namatay sa ASF Kahit 5% para lang isurrender ng ating mga magbababoy yung tinatamaan ng ASF. Mga 5 billion yon. Kaya nga aking inihikayat na ang ating gobyerno mag-declare ng National State of Calamity para yung calamity fund ng presidente ng lahat ng LGU ay magamit. Pati sa bakuna. Nabanggit nyo nga po, magbe-bare months na. So asahan pa rin mataas pa hanggang sa December itong presyo ng baboy at yung supply talagang limitado pa rin? Ay, sigurado yon. Sigurado yon. Pagdating ng December, mas mataas. Baka umabot ng mga 400 pesos yung ating karning baboy. Yung baka mas mataas pa yung liempo. Dahil nga maliit ang supply, malaki ang demand. Hindi naman kayang palitan na imported yung gusto ng mamamayan. Dahil mas masarap yung sariwa at mas ligtas. Wag tayong maniwala na porke imported ay ligtas. Alam nyo ba kung saan galing ang ASF? Sa imported na karning baboy. So, dahil tayo lang yung bansa na walang laboratory test ang pumapasok mga agricultural commodities. Wala nung first border inspection facilities. Kaya napapasok tayo ng iba't ibang sakit sa hayop, halaman, gulay. Yan ang nangyayari. So yun po siguro ang kailangang improve. At in the meantime, maghanap muna ng alternatibo hanggat nagsastabilize itong ating presyo at supply ng baboy. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Ay, maraming salamat, Rapi. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo. Pork Producers Federation of the Philippines National Chairman at Party List Representative Nicanor Briones. Dead on the spot ang isang babae sa Dipolog, Zamboanga del Norte ng pagbabarilin habang natutulog. Natagpuan namang patay ang isang grade 10 student sa isang taniman sa La Carlota, Negros Occidental. Ang maiinit na balita hatid ni Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Anak, kundi ka masubong kabay, baka kabay pa na ka ma-solve ang yung kaso na ginimo sa imo. Hindi napigilan ng inang si Jennifer na maging emosyonal habang pinoproseso sa punerarya ang bangkay ng kanyang 15 anyos na anak. Ang pangarap ni Pearl Joy na maging isang pulis hindi na matutupad matapos siyang matagpo ang patay sa taniman ng tubo sa La Carlota City. Responsable, mapagmahal at masipag umano ang panganay sa tatlong magkakapatid na si Pearl Joy. July 29, kasabay ng pagbukas ng klase, nakapasok pa umano sa eskwelahan ng grade 10 student. Humingi pa umano siya ng load at nag-chat sa kanyang pinsan. Aton sa eskwelahan, ang iya na nga pakaisag, gin-chat ya ko no. Nga siling niya, update ko bikaron sa ugto, makuha ko motor, kay makamotor na ko karon. Ang iya nga pakaisa, wala iya nag-upod sa iya. Iniwan ng biktima ang bag nito sa eskwelahan pero hindi na ito nakabalik pa. May mga nagsabi sa kanyang ina na nakita umano ito sa crossing ng Abonan sa Barangay Sumag at parang may hinihintay. Naniniwala ang kanyang ina na may kachat ang kanyang anak at magkikita sila ng mga oras na yon. Ayon sa La Carlota City Police, hindi pa matukoy kung saan pinatay ang biktima. Posibleng iniwan lang ito kung saan natagpuan ang kanyang bangkay.
Wala may kami na recover. We're hoping na may makita kaming ebidensya. However, hindi din bilang to, sir. Ang Bacolod City Police Office tumutulong rin sa paghanap ng CCTV footages at pag-track sa cellphone ng biktima. Ginatinguan man naton nga at least may mga IT kita nga kuan nga mga personnel at least mapalukit tani ma'am. Ang panangaton ginaidihan subong. Patuloy pa rin ang paghahanap sa suspect. Ang ginhimo niya dapat bayaran niya man eh. Kay perti na iya kasakit sa hamon mamo. Kasakit gida kaayo ya kay nga ginamo ya gid na iya. Tapos do pa matyaga niya daw sapat lang. Nakaluoy isang bata ko nga ginamo mo ina kag wala gisang kalaban-laban na ginhimo mo sa iya nga aging patay mo gid siya nga ano gid ang purpose mo. Isinailalim na sa autopsy ang bangkay ni Pearl Joy. Ang Bacolod LGU kinundi na ang insidente. Dead on the spot ang 45 anyos na babae matapos silang pagbabarili ng kanyang live-in partner habang natutulog sa Dipolog, Zamboanga del Norte. Tama ng bala sa likod na tumagos sa kanyang puso ang ikinamatay ng babae. Sugatan naman ang kanyang 65 anyos na kinakasama. Stable na siya sa ospital. Kailangang balay is gamay ragid kayo which is naaragid sila natulog dito sa murag papag lang din wala gid purtahan. Gilid siya sa dalan mismo. Pagian ra sila while natulog, nakataklob ragid sila is lamesa lang. Base sa investigasyon ng Dipolog City Police, personal na galit umano ang motibo sa krimen na maaaring konektado sa iligal na droga. Posibleng kakilala umano ng mga biktima ang tumakas na sospek. Patuloy na pinaghahanap ang sospek na posibleng maharap sa reklamong frustrated murder at murder. Nahuli ka mang ilang insidente ng beating the red lights sa Talisay, Cebu. Tulad na lang ng truck na ito na bumundol sa multicab na nasa harapan. Sa kuha sa CCTV, makikita ang mga sasakyang dumaraan sa Cebu South Coastal Road. Dahil nag-warning signal na ang traffic light, nagminor na ang multicab. Ang nakasunod na truck, nabundol ang multicab. Walang nasaktan sa insidente. Nahulikam din ang pagbangga ng isang motorsiklo sa papalikusan ng pick-up. Nangyari ang banggaan ng dumiretso ang sasakyan kahit na naka-stop signal na. Naka-green signal noon ang kalsadang binabaybay ng motorsiklo. Bunsod ng insidente, nasira ang unahang bahagi ng motorsiklo. Kaya muling paalala ng mga otoridad, sundin ang traffic light para iwas disgrasya. Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasunog ang isang truck na puno ng parcel sa Mandaue City dito sa Cebu. Ayon sa isa sa dalawang driver ng truck, ipinarada muna nila ang truck dahil puno pa ang warehouse na paghahatiran nila. Doon na raw nakita ng isang residente na umuusok na ang truck. Nang buksan ang gilid ng truck, tumambad ang mga nag-aapoy na parcel. Nakakandado raw buong biyahe ang likod ng truck dahil sa sinusunod nilang no-touch policy. Posibleng nagsimula raw ang apoy sa isa sa mga parcel. Ayon sa BFP, halos 350,000 pesos ang halaga ng mga parcel na mga order sa online shopping. Ipinakilala na ang iba pang cast member ng pinakabagong youth-oriented show ng GMA Public Affairs na Maka. Say hello to the new Gen Z Barkada. Pictorial pa lang, kita na agad ang chemistry ng bidang sina Zephanie, Ashley Sarmiento, Olive May Dylan Menor at John Clifford. Makakasama rin nila sa show sina Romnick Sarmenta, Sean Lucas, Bangus Girl o May Anbasa in real life at Lapilus member Shanti. Chika ng cast na starstruck sila sa sweetness at kagandahan ng K-pop idol. Si Romnick na bibigyang buhay ang role ng isang guro, looking forward na makatrabaho at matuto sa young actors. Nananatiling numero 1 ang flagship radio stations ng Kapuso Network sa Mega Manila. Sa datos po ng Nielsen Radio Audience Measurement nitong Hulyo, nakapagtala ng 41.6% audience share ang Super Radio DZBB. Mas mataas sa 38.7% noong Hunyo. Nahigitan din ito ang audience share ng pinakamalapit na mga katunggali. Hindi rin natitinag ang Barangay LS 97.1 Forever. Nahigitan pa nito ang 53.2% audience share noong Hunyo
sa 55.6% ito pong Hulyo. Di hamak na mas mataas din ito kumpara sa naitala ng mga katunggali. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga programa ng Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 forever, araw-araw. Sugatan ng isang motorcycle rider sa Talisay City dito sa Cebu matapos sumalpok sa isang nakahintong trailer truck. Nagtamo siya ng sugat sa mukha at dinala sa ospital. Batay sa investigasyon, nakahinto ang truck matapos ito magkaroon ng problema. May iniligay naman daw na early warning device ang mga sakay ng nasirang truck. Galing daw sa trabaho ang rider nang bumangga siya sa truck. Inaalam pa ng traffic police ang sanhi ng pagkabangga. Ito na ang mabibilis na balita sa Luzon. Arestado sa Quezon City ang isang lalaking wanted sa pang-hold up. Isinilbis sa kanyang bahay sa Barangay Basra ang arrest warrant para sa kasong isinampa na isang babae na hinold up daw niya at tinutukan ng patalim. Dati nang naaresto ang akusado kaugnay naman sa iligal na droga. Itinanggi ng lalaki ang krimen at hindi raw niya alam na may warrant laban sa kanya. Nauwi sa engkwentro ang ikinasang drug buy-bust operation sa mag-live-in partner sa Dasmariñas, Cavite. Nakatunog umano ang isa sa mga suspect kaya siya tumakas at nakipaghabulan sa mga pulis. Pinaputukan ng lalaki ang mga otoridad kaya't gumanti na rin ang mga pulis. Natamaan sa paa ang suspect at isinugod sa ospital. Arestado rin ang kanyang ka-live-in. Nasabat sa kanila ang nasa 12 pakete ng umano'y shabu na may tinatayang halagang 68,000 pesos. Na-recover din ang baril ng lalaki. Mahaharap sa reklamong paglabag sa comprehensive dangerous drugs at illegal possession of firearms and ammunition ang dalawa. Wala silang pahayag. Ilang kasunduan ang nilagdaan ng Pilipinas at Singapore sa unang araw ng state visit ni Singaporean President Tharman Shanmugatran. Kasama po si Pangulong Bongbong Marcos na pagkasunduan ng dalawang lider ang pagtatakda ng mga regulasyon sa pag-recruit ng healthcare workers at pangangalaga sa kanilang kapakanan. Magbibigay rin ng incentive ang dalawang bansa sa mga industriya para mabawasan ang kanilang carbon credits na makatutulong sa kalikasan. Nabanggit din po ng dalawang lider ang pananatili ng kapayapaan sa South China Sea. Anila, dapat pagtibayin ang kaayusan at karapatan ng bawat bansa sa rehiyon. Ilang pulong pa ang dadaluhan ng Singaporean President ngayon hanggang bukas. Kasabay rin po ng kanyang pagbisita ang ika-55 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at ng Singapore kahapon. Nagsalita muli si Sparkle star Kailin Alcantara kung ano ang namamagitan sa kanila ng basketball star na si Kobe Paras. It's a different feeling po. So I don't know the exact words to describe it. Lumalabas na lang siya through actions, through our auras, I guess. So hindi ko talaga siya, I cannot find the exact words. Magkakasama sa isang shoot sa China sina Kailin at Kobe. Looking forward daw si Kai sa magiging experience nila roon. Bukod sa trabaho, excited daw siya sa bonding nila gaya ng food trip. Soon, kikinang naman sa GMA Prime ang pinagbibidahang kapuso adaptation ni Kailin na Shining Inheritance. Nininervyos nga raw siya dahil ang kapuso actress lalo't balik kontrabida siya sa serye. Siguradong kaabang-abang daw ang mga three-way bardagulan ni Kailin kasama sina Kate Valdez at Roxy Smith. Nagkaroon po ng simulation exercises kaninang umaga para sa 911 Emergency Response System ng gobyerno. Detalye po tayo niyan sa ulat on the spot ni June Veneracion. June? Connie, nandito kami ngayon sa PNP Command Center sa loob ng Camp Crame, ang unit na tumatanggap ng mga 911 emergency call na nangangailangan ng police assistance. Nagsagawa dito ng simulation kanina para subukan ng mas pinalakas na 911 emergency response system ng gobyerno. Ang senaryo, meron kunwaring robbery incident sa isang lugar sa Quezon City. Inurangasan ang mga rumesponde. Wala pang isang minuto, nasa area na ang mga pulis. Pero ang problema, kukunti lang ang mga lehitimong tawag na natatanggap ng 911. Ang karamihan ay mga prank call, drop call, at meron pang umu-order ng pizza. Sa 30,000 calls na natatanggap ng 911 National Call Center, nasa 700 lang ang legit.
Nagbabala si DILG Secretary Benhur Abalos sa mga prank caller na bilang na ang mga araw ninyo dahil malapit na raw magkaroon ng kakayahan ng sistema na matumbok ang eksaktong location ng caller kaya pwede na raw kasuhan ang mga manloloko. Malaking bagay din sa pulisya kapag meron ng ganitong feature ng sistema dahil mas mapapabilis ang pagresponde nila. Yan ang latest mula rito sa Camp Crame. Balik sa Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Ang baong weekend vibes naman tayo mga kapuso. Ang isang pet dog sa Pasig na una na raw mag-weekend mood. Aba, sa gitna ba naman kasi ng isang challenge, biglang napasyesta, oh! Tignan natin. Umiinat-inat. Sa Tiramisu Cake Dance Challenge video ni Yumi Ramos na damay pati ang kanyang doggy. Pero ang alagang si Fibo, wala yata sa mood magpabibo. Eh habang sumasayaw kasi for TikTok, abay tinamaan ng antok. Todo pikit at hikab hanggang sa makatulog na. Biro ng netizens, baka low bat lang si Fur Baby. Yes. 13.5 million views na yan. Trending! Sobrang nakatulog. cute. Oo nga. At happy weekend po sa ating lahat. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.